Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tila walang kahirap-hirap para sa mga tauhan ng China Coast Guard ang manghuli ng isda. Bukod kasi sa hindi nila kailangang magpagod, nakakapamili pa sila ng mga magagandang klase ng isda nang walang kapagod-pagod at hindi nagbabayad. Yan ang nadiskubre ng ating mga tauhan sa mga bangka ng ating mga mangingisdang Pilipino. Paulit-ulit pala silang tila kinikikilan at hinihinga ng isda ng mga tauhan ng China Coast Guard. Ang ating mga mangingisda ay walang magawa at hinahayaan na lamang ang mga swapang na Chinese. Sa gitna ng bagong regulasyon ng China na nagbibigay ng kapangyarihan sa Coast Guard nito na iditinay ang mga dayuhang maakusahan ng panghihimasok sa West Philippine Sea, sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa mga Pilipino na patuloy na mangisda sa lugar. Sinabi ni Bronner na poprotektahan ng militar, katuwang ang maritime law enforcement agencies, ang mga mangisdang Pilipino sa pagpapairal ng Beijing ng anti-trespassing policy nito simula noong Sabado, 15 ng Hunyo. Nanindigan ng AFP chief na may karapatan ng mga Pilipino mangisda sa katubigan na saklaw ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. May nakalatag na ng mga hakbang ang Armed Forces of the Philippines o AFP para tugunan ang anti-trespassing policy ng China sa West Philippine Sea, kung saan simula noong 15 ng Hunyo, ipatutupad na umano ng China ang nasabing polisiya. Ayon pa kay Bronner, may mga preparasyon silang ginawa kasama ang iba't ibang concerned agencies gaya ng Philippine Coast Guard, PNP, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang mga ahensya upang tapatan ang detention policy ng Beijing sa pinagkaagawang teritoryo. Inaangkin kasi ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang 10-dash line. Aminado si Bronner na sila ay nababahala hinggil sa nasabing usapin, subalit kanyang binigyang diin na hindi dapat tayo matakot dahil ang nasabing lugar ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ibig sabihin, walang jurisdiction dito ang China. Sinabi ni Bronner na nagsanib puwersa ang mga nasa uniformed sector kasama ang mga mangingisda para tugunan ang nasabing problema. Hinikayat naman ni Bronner ng mga mangingisda na ipagpatuloy lamang ang kanilang normal na routine sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa dahil nakaalalay sila para protektahan ang mga Pilipinong mangingisda. Matapang na inihayag ni Bronner na hindi magpapatinag ang AFP sa polisiya ng China kaya patuloy ang kanilang maritime patrol sa lugar. Sinabi ni Bronner na patuloy rin ang kanilang resupply mission at rotation of troops sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Bronner, maraming paraan para maihatid ang mga supply sa mga sundalo na nakastasyon sa BRP Sierra Madre. Gayunpaman, tumanggi si Bronner na banggitin ang detalye ukol dito. Siniguro ng AFP leader na hindi sila titigil sa pagsasagawa ng resupply mission at pag-rotate sa kanilang mga tauhan sa lahat ng mga features na inoccupy ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Subalit tila hindi nagiging sapat sa ating mga mangingisda ang basta na lamang sentimiento ng ating mga sundalo at kapulisan dahil habang dumadaan umano mga taon, mas nagiging mahirap para sa kanila ang maghanap buhay sa karagatang bahagi naman ng ating teritoryo. Ayon pa sa mga mangingisda, sa kabila ng mga isinasagawang aktibidad ng bansa sa West Philippine Sea, kabilang ng balikatan exercises at pagtatayo ng symbolic marker sa teritoryo ng bansa, ay wala itong nagawa upang ibsan ang sitwasyon sa nasabing lugar. Bagkus ay lalo pang tumindi ang panghaharas ng China laban sa mga tripulante at mangingisdang Pilipino. Saad pa nila na malinaw umano ang nagiging katayuan din ng mga mangingisda pagdating sa nasabing usapin. Ayon pa sa kanila, bagamat may kaunting tulong na naidudulot sa mga mangingisda ng bansa, gaya na lamang ng pag-aabot sa mga ito ng ayuda tulad ng fuel subsidy, ay hindi pa rin ito sumasapat. Paggigit ng mga mangingisda na mas sasapat kung magiging malaya at walang takot sila na makapaglayag at makapangisda sa sariling teritoryo ng bansa. Kung matatandaan noong nakaraang buwan, isa sa inamin ng ating mga mangingisda sa ating mga otoridad ay ang paglalagay ng kahina-hinalang tubo sa mismong bahura. Pero wala silang ideya kung para saan ito at kung ano ang kinalaman ng tubo sa lugar.
Hindi na nila ito nausisa dahil na nga sa pinagbawalan silang lumapit sa naturang bahura. Ayon pa sa mga mangisda, pinalibutan na din umano ang paligid ng bahura ng mga Chinese vessels. Ayon sa kanila ay 4 ang nagbabantay na barko sa bukana o mismong pintuan ng bahura, habang nasa 5 naman ang nasa loob mismo ng bahura na hindi din nila alam kung ano ang ginagawa nila doon. Bukod dito ay nadiskubre at inamin din ng mga mangisdang Pinoy na hinihingan din sila ng mga huling isda ng mga Chinese sa tuwing sila ay magkakaroon ng huli at papalaot sa naturang lugar. Nagiging normal na lamang ito ayon sa kanila na kung minsan ang mga tauhan pa ng China Coast Guard ang siyang umaakyat sa mga bangka ng mga mangisdang Pinoy upang mamili ng isda. Para sa mga mangisdang Pinoy sa West Philippine Sea, ang ginagawang pangaangkin at pambubuli ng China sa Baho de Masinloc ay karugtong ng kanilang buhay at sikmura. Hindi na lamang kasi teritoryo ang pinag-usapan dito kundi isang lugar na mayaman sa isda at iba pang mga yamang dagat. Kaya naman ang mga mangisdang pinatapang na ng naglalakihang mga alon, naiiyak na lamang sa tuwing maiisip nila kung hanggang kailan sila magiging bilanggo sa sarili nating bakuran. Isa pang mangisda ang naiyak na lamang habang nagkukwento ng isang insidente kung saan kinuha umano ng Chinese Coast Guard ang gamit nila sa pangisda kaya umuwi silang walang dalang isda. Ayaw ko sanang ibigay dahil naaawa rin ako sa pamilya ko. At halos nga wala akong kinita, sir. Ito, sa Kalburo, umuwi kami luhaan. Sa Kalburo walang kinita. Kaya yun ang ayaw ko. Kailan yan, sir? Itong December. December lang, sir. Oh. Kinalit ako dito sa lig. Sa video na ito, makikita kung paano humingi ng isda ang mga tauhan ng China Coast Guard sa mga mangisdang Pilipino. Ayon pa sa mga mangisda, madalas umano itong mangyari at wala naman silang magawa. Sa cellphone video na ito, makikita ang mga Chino ay sumampa pa sa bangka ng isang mangisda nang walang kahirap-hirap at dumiretso agad sa lagayan ng huli ng mga Pilipino. At ang mas masaklap pa, ang mga Chinong umakyat sa bangka upang humingi ng isda ay sila ding namili ng mga isdang gusto nila. Pinipili nila ang sa tingin nilang mahal, masarap at maganda habang nanonood lamang ang mga mangisdang Pinoy na siyang may-ari ng mga isda. Sa video naman na ito, makikita na lumapit ang isang maliit na bangka ng China Coast Guard na may sakay na 2 Chino. Ang pakay nila ay humingi din pala ng isda. Subalit sa araw na iyon, sumakto na wala pa ring huli ang ating mga mangisdang Pinoy kaya wala ding nagawa ang mga Chino kundi ang umalis. What do you want? Isda, fish. Fish! Fish! Fish. Ang ganitong engkwentro ayon sa ating mga mangisda ay hindi na bago at naging ugali na ng mga kawani ng China Coast Guard ang paulit-ulit na manghingi ng mga isda sa ating mga mangisdang Pilipino. Ang ginagawang panggigipit ng China sa ating mga mangisda at pangingikil sa mga Pinoy na naghahanap buhay ay isa na naman umanong batayan at karagdagang ebidensya upang sampahan muli ng panibagong kaso ang China sa International Court. 8 taon na ang nakakalipas mula nang magpasya ang UN Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands na pag-aari ng Pilipinas sa mga isla sa West Philippine Sea at hindi sa China mula sa kanilang iginigit na 9-line claim na mapa. Ayon sa tribunal, walang legal na basihan ng China upang angkinin ang mga teritoryo sa WPS. Subalit binaliwala ng China ang hatol at ipinagpatuloy ang pag-okupa sa mga islang pag-aari ng Pilipinas. Hanggang sa kasalukuyan, paruot parito pa rin ang mga Chinese vessels sa West Philippine Sea at wala pa rin silang tigil sa ginagawa nilang tila panghaharas sa mga Pilipino sa sarili nating bakuran. Higit na pinakaapektado sa pag-ukupang ito ang ating mga Pilipinong mangisda na sa kasalukuyan ay problemado na kung paano pakakainin ng kanilang mga pamilya. Mula nang okupahin ng mga barko ng China ang mga pangisdaan ng mga Pilipino, wala na silang pinagkakakitaan. Inagaw ang pinagkukunan nila ng ikabubuhay. At ang mas malala pa ay hindi nila alam kung paano nilang pakakainin ang kanilang pamilya. Ayon sa bagong grupo ng mga mangisda na binubuo ng 6,000 miyembro, umaapela sila noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga opisyal ng pamahalaan na ipaglaban ng karapatan ng Pilipinas na makapangisda sa Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea. Ayon sa grupong bigkis ng mangisda, patuloy ang Chinese Coast Guard sa pagharang sa mga mangisda na makapasok sa EEZ sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc na fishing grounds ng mga Pinoy. Hindi na sila makapasok sapagkat hinaharang ng CCG at ang nagpipilitan
pinipilit ay hinahabol. Ang ibang mangisda na sumusubok sa Kalayaan Island Group na mangisda ay hinaharang din ng CCG. Ayon pa sa grupo, hindi lamang mga isda ang kinukuha ng mga Chinese kundi pati mga corals. Ang mga giant clam o taklobo ay sinisimot ng mga ito. Gumagamit umano ng mga malalaking makinarya ang mga Chinese fishermen.